katulad ng butil ng mustasa. Mapagpalang araw ng Lunes, kapanalig, kapistahan ngayon ni San Nazario at San Celso. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na natin ang Ebanghelyo ngayon. Binigyan ni Jesus ang mga tao ng isa pang talinhaga. Na ikukumpara ang kaharian ng langit sa isang buto ng mustasa na kinuha ng isang lalaki at inihasik sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa mga buto, ngunit paglaki, mas malaki ito sa mga gulay at parang isang puno. Dumarating ang mga ibon ng langit at dumadapo sa mga sanga nito. At sinabi ni Jesus ang iba pang talinhaga. Na ikukumpara ang kaharian ng langit sa lebadurang kinuha ng isang babae at ibinaon sa 3 takal ng arina hanggang umalsa ang buong masa. Itinuro ni Jesus ang lahat ng ito sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinhaga. Hindi siya nagturo sa kanila na hindi gumagamit ng mga talinhaga. Kaya natupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa talinghaga. Magpapahayag ako ng mga bagay na natago mula pa sa simula ng daigdig. Inihalin tulad ni Jesus ang kaharian ng Diyos sa isang maliit na binhi ng mustasa na kapag itinanim, tumutubo at nagiging pinakamalaki sa lahat ng halaman. Gayun din, sa lebadura na kahit kaunti ay nagpapaalsa ng buong masa ng tinapay. Ipinapakita nito ang kapangyarihan ng maliliit na bagay, acts of faith and goodness na unti-unting nagpapanibago ng mundo. Isang kwento ang nagpapaalala sa akin nito. Karpintero si Mang Lando, tahimik siya, hindi masyadong nakapag-aral at walang lakas ng loob na magsalita sa harap ng maraming tao. Araw-araw, bago pumasok sa trabaho, dumadaan siya sa isang waiting shed sa tapat ng eskwelahan at winawalisan niya ito. Inayos rin niya ang sirang bubong at naglagay pa siya ng isang simpleng bangko mula sa mga tirang kahoy sa kanyang trabaho. Walang nakakapansin na tahimik niyang winawalisan ito araw-araw. Hanggang sa lumapit sa kanya ang isang guro at tinanong kung bakit niya ginagawa ito. Ang sagot ni Mang Lando, gusto ko lang na may masilungan ang mga batang naghihintay ng sundo, lalo na kapag umuulan. Paglipas ng panahon, naglakihan ang mga bata at naging mayor ng kanilang bayan ang isa sa kanila. Isa sa unang proyekto ni Mayor, ang pagpaparenovate ng lumang waiting shed sa tapat ng eskwelahan. At ipinangalan niya ito kay Mang Lando. Hindi dahil sa ganda ng gawa, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Mga kapanalig, nagsisimula ang kaharian ng Diyos sa mga ganitong simpleng kabutihan. Hindi kailangan ang malaking contribution para magpunla ng pag-asa. Ang tunay na kabanalan, tulad ng tahimik na binhi ng mustasa at lebadura, ay may kapangyarihang baguhin ang buhay ng iba. 1, 2, o kahit ang buong bayan. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Santa Maria, Mahal na Birhen del Carmen, inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman.
Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.